Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Rafael. At ang ibabahagi ko ngayong gabi ay isang kwentong hindi ko akalaing tatatak sa buhay ko. Isang gabing naglakad ako sa Eastwood City Walk sa pagitan ng Libis at C5, kung saan matatagpuan ang overpass na matagal nang pinaniniwalaang may nagpaparamdam tuwing hating gabi. Akala ko noon ay mga kwento lang ng mga call center agents, mga riders, at mga estudyanteng dumadaan sa lugar. Pero nang minsang ako mismo ang dumaang mag-isa sa overpass na iyon, doon ko napatunayan na may mga anino palang higit pa sa naiisip ng tao. Noong gabing iyon, Boss Pau, galing ako sa overtime, sa opisina, malapit sa Eastwood, Cyberpark, Tower 1. Pagod at gutom at saka antok na ako. Kaya't minabuti kong maglakad na lang pauwi, patungong may sakayan sa may C5 Road. Alas 12:05 na ng gabi, tahimik ang paligid. Halos sarado na ang mga kainan sa City Walk. At ang kulay dilaw na ilaw ng mga poste ay tila kumukurap-kurap pa. Ramdam ko ang lamig ng hangin mula sa creek sa bungad ng overpass. Isang lamig na hindi pangkaraniwan kahit sa oras na iyon. Habang papalapit ako sa paakyat ng overpass, ay napansin kong may kakaiba sa paligid. Ang eko ng bawat yapak ko ay parang doble, na para bang may kasabay akong hindi ko nakikita. Tumitindig ang balahibo ko sa bawat hakbang, lalo na nang umihip ang hangin mula sa itaas at nagdala ng amoy na parang lumang pabango. Isang amoy na luma, matapang at halatang hindi ginagamit sa panahon ngayon. Parang pabango ng isang babaeng galing sa ibang panahon. Pag-akyat ko sa gitna ng overpass, napansin kong biglang lumamig ng husto ang paligid. Hindi ito simpleng lamig, Boss Pau. Para itong lamig ng ospital. Lamig ng kwartong walang katao-tao. Lamig na parang may nakatingin sa'yo mula sa dilim. Wala mang direktang humahawak sa akin, pero ramdam ko ang bigat ng presensya sa likuran ko. Yung pakiramdam na may nakasunod, pero ayaw mong lingunin dahil baka tamaan ka ng katotohanang hindi mo kayang tanggapin. Dahan-dahan akong naglakad, Boss Pau. Sinubukan kong huwag madala ng takot. Ngunit habang lumalapit ako sa gitna ng overpass, biglang tumigil ang ingay ng mga sasakyan sa baba ng C5. Parang huminto ang mundo. Wala nang humaharurot na motor. Wala nang busina. Wala nang anuman. Tanging tunog na lang ng hangin ang naririnig ko. Hangin na tila may dalang bulong na hindi ko maintindihan. Sa dulo ng overpass ay may nakita akong nakatayong figura. Parang isang babae. Maputi ang suot, mahaba ang buhok, hindi gumagalaw. Nakatalikod at nakatayo lang sa gilid na parang hinihintay na may lumapit. Sa una ay akala ko ay tao lang. Siguro'y lasing. Siguro ay umiiyak. Siguro ay naghihintay ng kasama. Ngunit habang papalapit ako, Boss Pau, napansin kong hindi gumagalaw ang buhok niya kahit napakalakas ng hangin. Parang nakapako siya sa ere. Parang hindi siya tunay na narito. Mas lalo akong natigilan nang mapansin kong
Hindi tumatama ang ilaw ng poste sa katawan niya. Ang ilaw na dapat ay dumikit sa balikat, tumalbog sa damit, at magbigay ng anino. Hindi gumagana. Para siyang nakalutang sa sariling dilim. Nang lumapit pa ako ng kaunti, tumama ang ilaw sa sahig ng overpass. Pero ang anino niya ay imbes na nakatayo, ay nakahiga. Parang may nakadapang katawan sa mismong sahig ng overpass. Isang aninong iba sa postura niya. Parang ibang tao. Parang ibang bangkay. Naramdaman kong nagsimula ng manginig ang mga daliri ko. Gusto ko nang tumakbo, pero parang hindi ako makagalaw. Parang may humahawak sa balikat ko. Hindi pisikal, Buspaw, pero mas mabigat, mas malamig, at mas madilim. Nang huminto ako sa mismong gitna, ay napansin kong nag-iba ang hangin. Ang lamig ay biglang naging parang usok na pumapasok sa damit ko. At doon ay sa pinakagitna ng overpass, naramdaman kong may dumaan sa mismong tabi ko. Hindi ko nakita, pero ramdam ko ang bigat, ang lamig, ang galaw ng hangin na parang may humagod sa tenga ko. Nagpatuloy akong lumakad. Halos pigilan ang sarili kong wag tumingin kahit saan. Pero bigla kong naramdaman na may humakbang sa likuran ko. 1, 2, 3 hakbang. Mabagal at mabigat. Tila nakayapak. At sa bawat paghakbang niya ay nanginginig ang sahig ng overpass kahit hindi iyon normal na mangyari. Nang malapit na ako sa pagbaba, ay bigla akong naamoy uli yung lumang pabango. Ngunit ngayon ay mas malakas, mas malapit, parang nasa mismong batok ko. At doon ko lang naramdaman na may malamig na hininga sa tenga ko. Isang hiningang parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Mabigat at may dalang pighati. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita, Buspaw. Nakatayo sa pagitan ng 2 poste. Mahaba ang puting damit. Lumulutang ang laylayan. Ang buhok ay mahaba, tuyo at natatakpan ang muka. Ngunit sa ilalim ng mga hibla ay may kumikislap na 2 mata. Mapupula at parang lumulubog sa dilim. Nakangiti yun, Buspaw. Pero hindi ito ngiting masaya, kundi ngiting puno ng galit, hinagpis at pagkasuklam. At nang kumurap ako ay nawala siya. Ngunit nasa ibabaw na siya ng overpass railings. Nakalutang, nakaharap sa akin. Parang walang bigat ang katawan. At kahit hindi gumagalaw ang bibig niya, ay naririnig ko ang boses sa mismong isip ko. Isang tinig na pabulong at paulit-ulit. Huwag kang dadaan dito mag-isa. Pagkatapos noon, Buspaw, bigla na lang siyang nahulog palabas ng overpass. Pero walang tunog, walang kalabog, walang katawan sa baba. Wala talaga. Parang usok na naging hangin at naglaho na lamang. Nang makababa ako, ay halos hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa sakayan. Nanginginig ang mga tuhod ko. Basang-basa ng pawis ang likuran ko. At sa bawat paglingon ko, ay parang may nakasunod pa ring anino. Nakatago lang sa likod ng mga poste. Kinabukasan, Buspaw, narinig kong hindi pala bago ang kwentong iyon.
Maraming nakakita sa babaeng nakaputi sa overpass. Mga call center agents, mga riders, mga estudyante, mga naglalakad tuwing alas 12 hanggang alas 3 ng umaga. At ang pinaka nakakatakot, pare-pareho daw ang sinasabi nila na ang babaeng iyon ay hindi basta nagpapakita, kundi naghahanap paulit-ulit, gabi-gabi. At hanggang ngayon, Boss Pao, tuwing dadaan ako sa Eastwood Overpass, hindi ko maiwasang tignan ang gilid nito para tsaking wala siya roon. Ngunit sa bawat pagdaan ko, naaamoy ko pa rin ang lumang pabango. At tuwing aakyat ako sa overpass, nararamdaman ko pa rin ang pamilyar na lamig na iyon. Parang nagpapaalala, parang hindi pa siya tapos. Parang hinihintay niya ako na bumalik. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.